Mga kababayan, panoorin po natin itong pagbibigay babala ni Senator Trillanes sa ating mga Pilipino na kung ano ang pwedeng mangyari kung sakaling si Sara Duterte po ang manalo sa 2028 at maging presidente. Panoorin po natin si Senator Trillanes at ating pong pag-usapan. In terms of corruption and abuses, kapag si Sarang maupo sa bansa? Alam niyo po, yan yung palagi kong inilalabas po. No? I want everybody to imagine and visualize a Sara Duterte presidency. Kung ano yung naging sistema noon, pasok yung mga pogo, yung West Philippine Sea, pababayaan sa China, papasok dito yung illegal na droga, Toneto na lada, pumasok nun. Tapos, patayan, muli, yung media, iaharas, pagka magbigay ka ng negative na article, ipe-pressure yung mga may-ari, na it's either sesantihin ka o patahimikin ka. Tapos, ano pa ba? Yung civil society, tinatakot. Ganyan lahat yan, babalik yan. Nakita nyo yung video ni Sara. Nakita nyo na pupugutan niya yung ulo ng presidente. Nag-hire siya ng assassin. Imagine niyo kung hawak niyan yung presidential powers. Dapat kilabutan ka. At isa pa lang yun. Under a Sara Duterte presidency, ang Speaker of the House niyan, si Pulong. Nakita niyo yung video ni Pulong na nagsasaksak ng bugaw? Gagawin yung Speaker of the House yan. O ngayon, si Baste. Nakita niyo naman si Baste. Pabanjing-banjing lang. Cabinet, ano yan? Secretary yan. Malamang DILG. Tapos, sunod-sunod na yan. 2034, si Pulong na yung presidente mo. 2040, Baste na yung presidente mo. 2046, baka si Kitty na. So, yan yun. Kaya nga, itong impeachment, pagkakataon ito na makilala ng mga Pilipino kung sino ba talaga si Sara Duterte. Pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera ng mga nila Sara at ni Man Scarpio, tapos makikita nila yung cheque na ibinibigay sa kanila ng isang drug lord while she was mayor, no? 2011 to 2013. Manager's check kasi ito nakapangalan sa kanya. So, every 6 months, binibigyan sila ng dividendo bawat miyembro ng pamilya. Ito mga to, nakalap na namin to since 2016. Sinasabi na namin sa mga Pilipino, na humaling sila dun kay Duterte, sinubukan nila, ayun, nagka-leche-leche yung buhay ng Pilipinas. And hindi ko pa pala na-mention yung pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Binigay ni Pinoy yung Pilipinas in a very good economic shape. May surplus pa ng 1 trillion pesos. Pagdating ni Duterte, binangkarote niya. Di ba? Kasi kaliwat kanan na corruption yung nangyari nun. So, ito ang kakaharapin ng ating bansa kung sila ang maupo. Yan po. Alam niyo mga kababayan, si Senator Trillanes po, since 2016, consistent po yan sa pagbibigay babala patungkol po sa mga Duterte. Hindi po nagbago simula noong 2016 or 2015 up to now. Ganun pa rin po ang sinasabi niya at hindi naman po siya nagkamali. Kahit po kayo, napatunayan nyo na nangyari yung mga sinabi ni Senator Trillanes at patuloy pong nangyayari. Nagbigay po ng babala si Senator Trillanes noong 2015 at 2016, pero maraming Pilipino ang mas piniling magpauto, magpalinlang at maniwala kay Duterte. Bagkos, ang ginawa nila kay Senator Trillanes, kinutya, ininsulto, hindi pinaniwalaan, at hindi na po ibinoto. Kaya lagi pong natatalo si Senator Trillanes kapag may eleksyon. Pero tama naman po ang mga sinasabi niya at nagkakatotoo po. Kahit po kayo napatunayan niyo yan. Kung masamang tao si Senator Trillanes, kung nagsisinungaling siya, dapat siya po ang nakakulong ngayon at hindi si Duterte at hindi mga kaalyado ni Duterte. Kung masamang tao po si Senator Trillanes, dapat po siya ang may mga kaso na may kinalaman sa korupsyon. Pero wala po ni isang kaso na isinampa lamang kay Senator Trillanes. Wala po mga kababayan, wala po kayong makikita. Wala pong corruption issue si Senator Trillanes mga kababayan. On the other hand, ang kampo po ni Duterte, sila Sara Duterte, sila Man Scarpio, sila Pulong, kung ano-anong issue ng corruption at yung magnetic lifter issue,
na hanggang ngayon hindi po tayo nagkakaroon ng closure. Yung family issue, mga kaalyado po ni Duterte ang sangkot dyan. Si Bato nagtatago. So kung ako po ang tatanungin nyo, si Senator Trillanes po ay mabuting tao, matapang at matalino, at handang magbuwis ng buhay para lamang ipaalam sa mga Pilipino kung ano yung katotohanan. Hanggang ngayon, kahit wala na po siyang posisyon sa gobyerno, naninindigan at nakikipaglaban para sa mga Pilipino. Anong mapapala niya dito? Nawala nga po ang kanyang political career. Nawasak ang kanyang political career sa pakikipaglaban sa mga Duterte dahil para sa akin, maraming nalilinlang at nauuto ang mga Duterte kaya maraming nagagalit kay Senator Trillanes. Pero, nag-back down ba si Senator Trillanes? Umatras ba siya? Binawi ba niya ang kanyang mga testimonya? Hindi po, consistent siya. Kahit civilian na siya, private citizen, patuloy siyang lumalaban dahil alam niya na tama ang pinaglalaban niya at para sa mga Pilipino. Napakahalaga po ng laban ni Senator Trillanes. Wala ka pong makikita na public figure or naging leader natin na kahit natalo na at kahit wala na pong posisyon sa gobyerno ay patuloy pa rin pong lumalaban at patuloy pa rin pong binubulatlat, ibinubuking ang mga malasindikatong politiko, mga kababayan. Si Senator Trillanes lang po yan. Kahit po, alam nyo, delikado po ang buhay niya. Si Senator Trillanes, sa totoo lang, pati pamilya niya, dahil mabigat po at matindi ang kanyang kalaban dito. Kung akong tatanungin niyo po, napakalaking sakripisyo ang ginagawa ni Senator Trillanes. Nag-warning na siya noong 2015-2016, maraming hindi nakinig sa kanya dahil sa mga paninira ng troll sa kanya, pang-iintriga ni Duterte at ng mga propagandista niya. Nasira po si Senator Trillanes sa mga tao. Pero up to now, hindi siya tumitigil, consistent, at kahit kayo po ang tatanungin ko, alam nyo sa sarili nyo na napatunayan ni Senator Trillanes ang ilang bagay na sinasabi niya patungkol sa mga Duterte at patuloy pa rin siyang lumalaban, patuloy niyang pinapatunayan na totoo ang mga sinasabi niya. At ako naniniwala hindi niya tatantanan sila Pulong Duterte at sila Man Scarpio dahil meron po siyang mabigat na ebidensya at mabibigat po ang testimonya nila Mark Taguba at nila Mark Guban. Yung mga nakulong sa issue ng magnetic lifter, sila po yung mga nagbanggit sa mga pangalan nila Man Scarpio at nila Pulong Duterte at yung economic advisor, si Michael Yang, economic advisor ni Rodrigo Duterte. Naniniwala po ako na si Senator Trillanes ay may mga hawak na mabibigat na ebidensya at meron pong malakas na laban patungkol po sa pangyayaring iyan. Naniniwala ako sa tapang, talino at paninindigan ni Senator Trillanes. Hindi niya titigilan, hindi siya titigil hanggat hindi niya napapanagot kung sino ba talaga ang mga mastermind sa nangyaring pagpasok na iyan ng mga magnetic lifters na may mga toneladang shabu na nagkakahalaga ng bilyones, mga kababayan. Naniniwala ako sa tapang, talino at prinsipyo at paninindigan ni Senator Trillanes. Humahanap lang yan ng tiyempo at pagkakataon. Pananagutin niyan ang mga mastermind sa likod ng mga magnetic lifter na iyon. Hindi po yung papayag ng mga fall guy at maliliit na Pilipino lamang ang mapaparusahan na hindi naman talaga sila ang may kasalanan dito. Nakita nyo, kahit nahigit isang dekada na, ipinaglalaban niya talaga ang mga inosenteng na biktima ng EGK. At nagbunga naman ito na ipakulong niya si Duterte at ngayon si Bato nagtatago na. Kung hindi lamang sa kapabayaan ni Remulla, ni John Vic Remulla at pagiging tuso nila Robin Padilla at nila Cayetano, malamang sa malamang nasa ICC na po ngayon si Bato de la Rosa. At yung mga kasong inilalaban ni Senator Trillanes labang kay Bongo at sa iba pang mga kaalyado ni Duterte. Talagang mamamangha ka kay Senator Trillanes kasi mag-isa lang siya Civilian siya. Wala siyang posisyon sa gobyerno, wala siyang mga koneksyon, wala siyang impluwensya, wala siyang kapangyarihan. Pero andyan siya, lumalaban. Talagang pag matino ang isang tao, mahusay, matalino at matapang. Kahit gaano pa kalaki at makapangyarihan ang kalaban niya, kahit gaano kalaking sindikato yan, mananalo at mananalo siya. At sa tingin ko talagang hindi niya tatantanan si Sara Duterte hanggat hindi napapanagot si Sara Duterte dahil may matibay din siya na ebidensya laban kay Sara Duterte. May impeachment o hindi si Sara Duterte, naniniwala po ako mga kababayan, magsasampa po si Senator Trillanes ng kaso sa korte laban kay Sara Duterte.
Uulitin ko mga kababayan, si Senator Trillanes po ay nagbabala na noong 2015-2016 patungkol po kay Duterte, pero maraming Pilipino hindi nakinig. Bagkos ininsulto at kinutya siya at nagalit sa kanya, pero napatunayan po natin mga kababayan na tama po pala si Senator Trillanes. Ngayon, nagbibigay na naman po siya ng babala patungkol kay Sara Duterte. Kapag hindi na naman po tayo nakinig, mararanasan na naman po natin ang mga hindi kaaya-aya at mga kalapastangan na naranasan natin noong panahon ni Rodrigo Duterte, mga kababayan. Maging matalino na po tayo, wag na po tayo magpauto. Pakiusap po. Salamat po sa panonood.